Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan mga kapatid. Sobrang ganda po ng naging paksa po natin itong nakarang worship service. Ang dami po nating mga learnings at ito po yung mga tumatak na mga verses po sa akin na naging take away ko po nitong worship service po natin. Una po, ang Biblia ang batayan ng lahat. Sa ikalawang Timoteo 3.16 at unang Timoteo 1.8, sabi sa ikalawang Timoteo, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ang pamantayan natin sa buhay. Ginagamit yan para turuan tayo, itama at igait po. Dagdag pa sa unang Timoteo, datapwat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Kaya hindi tayo pwedeng mag-base lamang sa ating mga opinyon, kundi dapat babalik tayo palagi sa Biblia po. Pangalawa po, malaya tayo kay Kristo pero may pananagutan. Ang mga sitas po na tumatak sa akin dito at hinimay ni Kuya ang unang Korinto 10:23 hanggang 24 at ang unang Korinto 6:12 po. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Oo, malaya tayo. Pero tinatanong ni Pablo, nakakatulong ba ito? Nakakapagpatibay ba sa iba? Ang lahat ng mga bagay ay matuwid sa akin, ngunit hindi ako pasasakop sa anuman. Hindi tayo alipin ng bisyo, ng gawi, o kahit ng karapatan po natin. Ang palaging itanong sa ating sarili lagi, naluluwalhati ba ang ating Panginoon dito at nakakatulong ba sa mga kapatid? Pangatlo po, yung tumugon sa pagtawag ng Diyos sa kabanalan. Unang Tesalonica 4.7 at unang Korinto 7.17. Sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos hindi sa karumihan kundi sa kabanalan. Malinaw ang purpose natin. Hindi tayo tinawag para mamuhay gaya ng dati. Tapos sabi sa unang Korinto 7.17, gayon din ang ipinag-utos ko sa lahat ng mga iglesia. May kaayusan at pagkakaisa. Ibig sabihin, kahit iba-iba't po tayo ng kalagayan, iisa yung tawag, ang mamuhay ng banal at ayon sa itinakda ng Diyos ng bawat isa sa atin. Pang-apat po, ang katwiran ay kay Kristo lamang. Sa Filipos 3:8-9, ito yung pinakatumbok na hinimay po ni Kuya, hindi dapat tayo magkikita sa matuwid mo o sa matuwid ko, kundi sa katuwiran po ng Diyos. Sabi ni Pablo, oo nga at inaari ko rin ang lahat ng mga bagay ay ipinalagay kong kawalan dahil sa dakilang bagay na pagkakilala kay Kristo Jesus. At masumpungan sa Kanya na walang aking sariling katuwiran na sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Wala tayong may pagmamalaking gawa. Ang tanging katwiran na tinatanggap ng Diyos ay yung galing kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. So, to summarize, yung mga tumatak po sa akin ng mga sitas ay ang salita, kabanalan, at Kristo ang sentro. Pinag-isa ng mga talatang ito yung tatlong bagay, ang salita, ang pamumuhay, at si Kristo. Ang salitang nagtuturo at sumasaway sa atin. Ang pamumuhay natin dapat nararapat sa pagtawag, hindi makasarili kundi nakakapagpatibay. At ang sentro ng lahat ay si Kristo, siya lang yung katuwiran natin. Kaya hindi labanan kung sino ang mas matuwid, ang labanan dapat, lumalapit ba tayo pareho kay Kristo? Milyong salamat po sa Diyos. Sa mga susunod na upload ko, ilalagay ko naman po yung aking mga learnings or takeaways po sa ating pasalamat o thanksgiving po. So maraming salamat po Kuya Daniel sa patuloy po na pagbibigay po sa amin ng aral at katuwiran po ng Diyos. Dalangin po namin ang inyong kalakasan sa araw-araw at ingatan po nawa kayo palagi. Mula po dito sa lokal ng Santa Lucia, Pasig, bumabati po ako ng pag-ibig.